Hi there mga beloved kong soulmates. Kamusta po kayong lahat? Andito po yung lingkod Renzo Tarot Channel para bigyan kayo ng isang soulful and meaningful na tarot reading dito lamang po sa inyong lagi inabangan, sinusubaybayan at pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Ang ating pong reading ngayon na pagsasamahan ay reading po para sa buwan ng March 2026 para sa ating mga pinakamahal na nasa sign ng Libra. Okay, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign, this is for you. I hope you're doing great. I hope mas mabuti po kayong kalagayan. You're healthy, you're safe, and of course, you're happy. Alamin natin ang mga ganap. Ano bang mga dapat asahan sa buwan ng March 2026 para sa mga pinakaman nating nasa sign ng Libra. Sige, ay kami ka-shoutout po sa lahat nating soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na lagi nanonood, nakakaabang at nagbibigay ng nakakataba sa puso ng komento. Maraming salamat sa inyo. Sige, last shuffle for you Libra at kunin na natin yung 10 baraha. Okay? So, dito po, this reading is for Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Takes what only resonates. Kapag hindi naman po kayo nakaresonate, pwede nyo lang po hanapin ang energy ng yung reading sa iba nating mga videos. Okay? So, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, and Ancestors. Pasensya na po sa konting iis sa background, ha? So, just focus on the reading. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmamahal. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, and Ancestors. Last 7 cards, please, for Holy Spirit. So, kapag bago po kayo sa ating channel at nagustuhan nyo po or nakaresonate po kayo sa ating reading, ay wag po kayong mahiya na mag-comment, like, share, click the notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga susunod na videos. At the same time, don't forget to subscribe po. Okay? Sige. Libra, your 10 cards are now complete. Huwag na nating patagalin pa. Let's begin your March 2026 reading. Oh, this is a judgment card. So, if you're expecting a favorable result about something na may inayos kayo lately, may kinalaman sa mga mga papers, pag-process, so promotion, siguro may inaayos kayo sa korte, sa barangay, kung ano man yan, property related, or whatsoever. So, expect a favorable result for you. This judgment card and signifies that it's a big yes, a good result. Papabor sa iyo ang resulta or papabor sa iyo ang good news, Libra. So, whatever is that, congratulations in advance, Libra. And it's a big yes. Okay? So, if you're waiting for a result. So, okay, we have 9 of Pentacles in reverse. So, 9 of Pentacles in reverse, I consider Libra. It's not totally na parang wala or zero. But at least, meron naman. In terms of kaperahan, meron naman. But of course, alam natin, ang reality, hindi siya sapat, Libra. Okay? So, ito yung nararamdaman nyo yun. Parang meron namang pera, meron namang source of income, pero hindi pa rin sapat talaga. You will be making a way to find out, to make things or parang gumawa ng paraan para madagdagan ang income kasi hindi siya sumasapat sa kasalukuyan mong sitwasyon, Libra. Okay? So, sipag lang, tuloy-tuloy lang, at least huwag mawala ng pag-asa. Titingnan natin. Ayan, no? Bumaliktad agad. So, we have here the Knight of Pentacles. Maraming paraan, maraming mga sitwasyon, maraming mga solusyon na paparating ibibigay sa universe sa'yo. Masusumpungan mo. Knight of Pentacles signifies success in terms of money. So, kung March 2026, medyo maramdaman mo na medyo matumal, don't worry kasi may mga paraan na darating. May mga good news, may mga business ideas, part-time, may mga taong ibibigay or darating para sa Libra na makakatulong kung pera ang problema mo. Okay? So this Page of Pentacles card signifies that you will be happy, you will be contented in terms of money. So just be patient, sipagan lang, magdasal, mag-manifest. Bigla kang makakaisip ng mga paraan. Biglang darating ang mga solusyon at mga mga paraan na ibibigay ni universe para masolusyonan mo kung pera ang iyong problema. Okay? So, Libra, we have here the Two of Swords. I can see her decision making. Merong mga bagay kang iniisip na talagang nalilito ka pa rin, hindi mo alam pa rin kung anong gagawin mo. You're in a state of confusions, doubts, and you're in a state of talagang iniisip mo talaga muna kung papasukin mo ba to, i-give up mo na bang isang bagay. But, I can see here na kung may i-give up ka man, don't worry kasi merong mga bagong opportunities na darating, Libra. Of course, hindi naman tayo makakapag-move forward kung hindi natin i-let go ang isang bagay. Although masakit siya, although siguro na-attach ka na dito, but if it is necessary na kailangan mo nang bitawan, kung kailangan na talagang i-let go, kailangan na
para pumasok naman ang bago. Bago, mas masagana, mas prosperous, maaring itong bago na papasok sa'yo, dito ka na talaga aligned. Ito na yung magbibigay talaga sa'yo ng blessings. Dito ka na magiging contented, dito ka na magiging happy. Of course, hindi makakapasok isang bagay kung wala tayong aalisin. So, but I can see here, it takes, kinakailangan ito ng masusing pag-aaral, masusing decision making. So, pray, meditate, humingi ka ng tulong sa Panginoon at sa universe, bibigyan ka ng mga signs. Okay, Libra? So, we have here the Fool in reverse. So, kailangan ang kasama ng pagdidesisyon ay kailangan din ang sarili natin ay alagaan kasi naka-reverse siya. So, it would need the universe is telling you, Libra, na have time for self-introspection, i-assess mo ang kasalukuyan mong emotional state, ano ba, baka hindi balanse ang lahat para sa'yo, baka mamaya gulong-gulo ang isipan mo, baka mamaya ay parang you are in the state of nowhere, parang hindi mo alam kung nasa kasalukuyan ka, hindi mo alam kung nasan ka ngayon. So you're in a position na parang you're questioning your worth. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Saan ba talaga ako papunta? Meron pa ba talagang darating sa akin? Tama ba tong desisyon na ginawa ko? Kasi nakabaliktad siya. And of course, sa mga ganyang mga medyo talagang malalim na iniisip, ay maapektuhan ang ating health. Not only physically, but mentally. So, you need to find your balance. Talagang wag masyadong i-took for granted yung mga signs sa katawan natin. Magpa-check up kung ano. Of course, this is very important na magpahinga kayo. Okay? Recharge your energy. Okay? Hindi pwedeng kailangan sa araw-araw ay nanghihina tayo. So, paano sasagutin ang prayers natin? Paano sasagutin, Libra, ang iyong mga manifestations kung mahina ang katawan nyo? So, comes March 2026, huwag hihina-hina. Palakasin ang loob, palakasin ang katawan through, prayer, meditation, at the same time, huwag masyadong mag-worry ng mga bagay-bagay. Ipasa Diyos ang lahat. Itaas mo sa universe ang lahat. Okay? Hindi mo kakayanin ang lahat. Wala tayong control sa mga bagay-bagay. Wala tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoon at ang universe lamang, Libra. Okay? Before we proceed to our second row, which is the 6 to 10 cards, kapag nakaresonate po kayo, wag po kayo mahiyang mag-comment, like, share, and of course, don't forget to subscribe our channel. Okay? So, let's continue para sa March 2026 reading, Libra. We have here the Two of Cups. So, I can see here partnership, collaboration. May mga taong darating para tulungan ka magiging solusyon sa mga problemang kinakaharap mo. With this Two of Cups, I can see a harmonious relationship, harmonious communication, walang problema. Sa March 2026, magiging okay ang lahat sa pakikipag-friendship, sa relationship mo sa family members mo, okay? Just be honest, be authentic, sabihin mo ang totoo, huwag kang mahihiya, express what you are feeling kasi maraming mga tao makatulong sa problema kinakaharap mo. Kasi kung kikimkimin mo ito, kung itatago mo ito, Libra, of course, hindi talaga ito masusolusyonan. So, this Two of Cups, starting March 2026, may mga solusyon na parating. Huwag mong hayaan na diktahan ng kumbaga puro negativity ang laman ng isip mo. Ikaw ang nakakakilala sa sarili mo, matapang ka. So, that's why you need to stand your ground. Kailangan mo talagang tumayo at panindigan ang lahat na malalagpasan mo ito. Okay? So, Libra, connected talaga siya. Di ba dito, tingnan mo. Ito, sinabi ko medyo matumal sa March 2026. So, talagang pinatunayan ng 5 of Pentacles. So, talagang March 2026, Libra, maghigpit ng sinturon. Ilista, wag masyadong magagastos, wag masyadong bibili ng mga bagay na hindi naman importante. Kasi nakakakita talaga tayo dito ng stagnancy. Parang in terms of money, talagang hindi maganda ang pasok. Okay? Hindi maganda ang pasok. Although sinabi ko na may Knight of Pentacles, meron namang taong tutulong, may mga paraan na darating or parang may mga ways para masolusyonan ang problema mo. Pero I can see here na napakahalaga pa rin ng paghihigpit ng sinturon, pagtitipid. Kung pwede nga ilista mo ang bawat sentimo or peso na lumalabas-pasok sa finances mo, napaka-importante nito. Okay? Kasi hindi naman araw-araw Pasko, hindi naman araw-araw maganda ang katayuan natin sa kaperahan. This of 5 Pentacles signifies stagnancy. Okay, ayan, nasa snow ka. So, medyo matumal talaga. So, kasi itong maaring mga tulong na parating, maaring papautangin ka, maaring papahiramin ka muna ng pera. So, of course, babayaran mo pa rin yan. But, kung ngayon pa lang, magagawan mo ng paraan na
starting now ay magtitipid ka na, of course, malaki ang may tutulong nito. Comes March na medyo magiging matumal ang lahat. Alam niyo yan, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Talagang pag kung ano nakita ko ito, sabi ko matumal, pag hindi maganda, sasabihin ko, for you to prepare. Okay, tama ba? Hindi ako nagsisinungaling para magmukhang maganda ang reading. Okay, Libra, you will get what you want. Kung ano nakita natin, ito yung makukuha nyo. So, don't worry, we have here the sun. There's hope, may pag-asa. March 2026, hindi lang naman yan. Hindi lang naman March ang buwan sa buong taon. Okay, after March, here comes a big hope. So, April and throughout the year, recovery period mo. So, konting tiis lang, Libra. Ganyan talaga. May mga season, weather lang ang buhay natin. Hindi naman pwedeng habang buhay ay puro matumal. So, ang isipin mo, merong sun, merong pag-asa, merong good news, may blessings na parating. So, here comes the sun, here comes the positive result, here comes the recovery period for the Libra. That's why, harapin lang. Kung medyo matumal, kung may problema, solusyonan, harapin. But, ang tandaan mo, hindi magtatagal yan. Meron pa rin pag-asa. Okay, magkatapat pa sila ng Knight of Pentacles. So, kung pera talagang pinaproblema mo, maranasan mo man ang stagnancy sa March, medyo matumal man, ang isipin mo, with the Sun card and Knight of Pentacles, mas marami, mas siksik, liglig, umaapaw ng kapirahan ang kapalit nito pagkatlipas ng March. So, April and the upcoming month, so, recovery period, makakabawi ka, doble at triple pa ang babalik para sa'yo. Okay, Libra, that's why, cheer up, huwag na mag-alala, pera lang yan, masusolusyon na, material things lang yan. So, we have here the High Priestess in reverse. I can see her na magkatapat pa sila. Parehong 2. Wow, connected ang baraha. 2, tapos ito rin, 2. So, di ba? Sinabi ko dito, kinakailangan mo talaga ng big decision making to. Hindi ito basta-basta lang. So, kailangan mo talagang magdasal. So, connected nga siya sa High Priestess natin. So, for you to decide para kung yung decision mo ay talagang perfect o yan talaga ang ninanais mo kung para makagawa ka ng isang magandang desisyon, you need to trust it in the universe. Okay? Kasi parang nagkakaroon ng disbalance or imbalance sa yung spirituality. Parang lahat ng ginagawa mo para masolusyon ang problema ay puro sa sarili mo inaasa. Nakakalimutan mo ang na mas mag-work ito o masusolusyonan ito kapag humingi ka ng tulong or lumapit ka sa Panginoon or sa universe. Okay? So, Libra, baka nakakalimutan mo magdasal, nakakalimutan mo humingi ng guidance sa universe. This is the best time. March 2026, huwag kakalimutan ang Panginoon, ang universe kasi they are, they are there sa mga ancestors mo, mga spirit guides mo, sa mga guardian angels mo. Tawagin mo sila kasi baka nakakalimutan mo. Masyado kang titiwala sa sarili mo na masusolusyonan mo lahat. Masyado kang titiwala sa ibang tao. Unahin ang Panginoon at universe. Magugulat ka. Tapos na lahat ng iniisip mo at problema mo. Tapusin natin tong March 2026 reading mo, Libra, with your 10th and last card, which is the Queen of Wands in reverse. Para silang reverse, so I can see her mag-mature. Okay, grown up. Libra. Okay, I know that you're a very smart person. Okay, kasi baka mamaya parang kahit kaya mo namang solusyonan, parang nag-self-pity ka. Parang nagpapaawa ka sa sarili mo. No. Kailangan mong halapin ang reality. Kailangan mong gawa ng paraan. You need to make big decisions kasi dito ka matututo, dito ka magma-mature. You need to have maturity in life. Hindi na pwede sa panahon ngayon na solusyonan ang problema na parang isip bata lang. You need to make a way, you need to be independent. You need to have freedom. Paano ka matututo? Paano ka matututo sa buhay? Paano ka matututo sa realidad ng buhay ng mundo kung hindi ka gagawa ng paraan, especially kung hindi mo ito harapin ng sa iyong sarili lang. But kasama nga nito, sinasabi ko, ay ang paghingi lagi ng guidance sa Panginoon at pagtitiwala hindi lang sa sarili, but itiwala ang lahat sa universe at sa Panginoon dahil sila talaga ang malaking bagay para masolusyonan ang problema natin. Okay? So I hope it is very clear na sundan nyo. I'm wishing you all the best, Libra, in life. Don't worry. Ganyan talaga ang buhay. May season na medyo mahina or matumal. But after that, here comes the recovery period. Puno na ng blessings, abundance, and prosperity in life. I hope and pray na marami nasa sign ng Libra ang makapanood ito ngayon. Kapag nagustuhan nyo o nakaresonate po kayo, huwag kayong mahihiya na mag-comment, like, share, and don't forget to subscribe our channel. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Hanggang sa susunod nating pagkikita, maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. God bless us all.